Naiinis ako kapag tinatanong ako ng anak ko kung sasama daw ba ang ama niya sa probinsya. Pero wala akong magawa kundi sagutin yung tanong niya. Nalungkot siya nang sabihin kung hindi ito sasama sa amin. Inihilig ko na lang yung ulo niya sa akin dahil parang inaantok siya. Panay tingin naman ni Jericho sa amin mula sa rearview mirror. Ewan ko lang kung kami ba talaga ni Dexter ang tinitingnan niya doon. O baka yung asawa niyang ubod ng kasungitan. Even Odette denied it. The fact that they are married will not change. Nakatulog ako sa biyahe at pagkagising ko'y malapit na kami sa lugar namin. Nang makarating kami ng bahay kung saan kami nakatira dati ni Odette kasama ang anak ko, ay tila bumalik lahat ng alaala ko. Kung paano kami namuhay ng payak. Kung paano ko ipinapanalangin na sana wala nang manggugulo pa ulit sa buhay namin. But I'm wrong. Akala ko hindi na ako babalik pa sa lugar na yon. Pero kagagaling ko lang doon na punong-puno ng sama ng loob at galit. Napabuntong hininga ko ng malanghapang hangin. I miss this place. Just like how I've missed my mom. Nilinga ko yung paningin ko sa buong kwarto. At para na naman akong maiiyak dahil sa tindi ng lungkot at sakit na nararamdaman ko. Mama, let's eat na daw po. Napangiti ako kahit papaano nang yakapin ako ng anak ko sa bewang habang nakatalikod ako sa balcony. Nilingon ko siya at hinalikan sa noo. I love my son so much. He's my lifeline. I love you, baby. Napatitig siya sa akin at maya-maya ay napangiti at sobrang cute niya tingnan. I love you more, Mama. Napayakap ako sa kanya at pinigilan kong wag maiyak. I love you and I also love Daddy. Parang pinipiga yung puso ko nang marinig ko yun mula sa kanya. Tumakas ang ilang butil ng luha ko at mabilis na pinahiran at kumalas na sa kanya. Sabay kaming lumabas ng room at naabutan namin yung Uncle Jericho niya na nag-aayos ng mesa. Parang gusto kong matawa sa kanilang dalawa dahil parang pareho silang nagpapakiramdamang dalawa ni Odette. Gutom na ako kaya mabilis kong pinili yung adobo kasi paborito ko yon. Pero pagtikim ko na'y muntik na akong maduwal sa plato ko. Hindi ko gusto yung amoy at lasa. Napatitig si Odette sa akin. At nang hindi ko na kinaya ay napatayo ako at napatakbo sa banyo. Ramdam kong sumunod silang lahat sa akin pati si Dexter. Marga, what happened to you? Pangit ba yung niluto ko? Sabay himas niya sa likod ko. Nang mahimasmasan ay nagmumug ako sa lababo at bumalik ng mesa. Sorry, hindi ko lang gusto yung amoy at lasa. Tumalim yung titig niya sa akin at napaiwas ako ng tingin. Meron ba akong dapat malaman? Mataray na tanong niya sa akin. Nagkatinginan kami ni Jericho. Buntis ako. What? Hindi makapaniwalang tanong niya. Mama, what is buntis? Napalunok ako nang tanungin ako ng gano'n ng anak ko. Napailing ako sa kanya. Mamaya ako nasasabihin. Just finish your food. Walang puso talagang lalaking yun. Narinig kong sabi ni Odette ngunit mahina lang. Ramdam ko yung gigil sa boses niya and I really appreciate her for being my best friend in life. After namin kumain ay nagpahinga lang ng ilang minuto si Jericho at muling umalis upang bumalik dahil may kailangan daw siyang asikasuhin sa company niya. Kinausap niya si Odette sa balcony pero rinig kong nagbabangayan silang dalawa. Napailing na lang ako at pumasok ng room dahil sumama na naman yung pakiramdam ko. Naglalaro si Dexter ng mga toys niya at hindi niya pinapansin yung pinapanood niya kanina sa TV screen. Maya-maya ay pumasok si Jericho at nagpaalam sa amin. Ingat ka, Jericho. Thank you sa paghatid sa amin dito. You're welcome and just take a rest. I'll be back on Thursday. Napatango ako sa kanya at nagpaalam na siya kay Dexter. Nang makaalis na siya ay dun na ako inantok ng sobra. Anak, laro ka lang dyan. Huwag kang lumabas ng bahay. Mahina akong bilin sa kanya. Yes, Mama. Napapikit na ako ngunit ganun na lang ang pagkagulat ko nang may kumalabit na lang sa akin bigla. Marga, gumising ka dyan at mag-usap tayo. Napasimangot ako kay Odette. Inaantok ako, Odette. Pakiusap. At kung tungkol sa pagbubuntis ko yung gusto mong pag-usapan, wag na. Napakasama talaga ng lalaking yun. So ano? After kanyang gamitin ay basta-basta ka na lang niyang itatapon? Talagang nagbunga ang kalokohang ginawa niya sa'yo? Kaya ka ba umalis dahil hindi kanya kayang panindigan, Marga? Galit na tanong niya sa akin. Napapikit ako at hinila yung braso niya at niyakap yon. Inaantok ako at wala akong panahon para pag-usapan ng lalaking yon. Hanggang sa unti-unti na akong nawalan ng ulirat. At pagkagising ko ng hapon ay medyo okay na rin yung pakiramdam ko. Maaga din akong natulog kinagabihan habang si Dexter ay makulit na gustong maglaro kaya si Odette na lang yung naging kalaro niya. Nakakainis yung pakiramdam na meron ako.
Parang kakaiba to ngayon. When I got pregnant with Dexter, I never felt like this. Kapag nakakain ko na yung gusto kong kainin na nagiging okay kaagad yung pakiramdam ko. But now, it was so very opposite. Meron akong gustong kainin. At kapag nasa harap ko na nawawalan ako ng gana. At kung meron man, isusuka ko lahat ng kinain ko. Tulad na lang ngayong maaga akong nagising dahil pinukaw ako ng pagsusuka ko. Napapikit ako at nang hina. Nakakainis, parang pinapahirapan ata ako ng anak ko sa sinapupunan ko. Hindi pa nagigising yung anak ko at si Odette, kaya nag-isip na lang ako ng lulutuin para sa agahan. Wow, ang bango, Mama! Napalingon ako sa kanya at ngumiti. Bagong gising lamang siya at nasa likod niya si Odette. Good morning, how's your sleep, anak? Okay lang po. I had a dream po, nandito daw si Daddy, Ma. Unti-unting nawala yung ngiti ko at muling humarap sa niluluto ko. Odette, pakitry naman kung okay na. Iniwas ko yung usapan. Hindi na kailanman magpapakita pa si Gabriel dahil naayos na niya ang buhay niya. Maayos na sila. Nakatulala ako sa tubig na lumalabas mula sa shower. After kong paliguan si Dexter ay nagkulong ako sa banyo. Ang bigat ng dibdib ko at parang gusto ko nalang matulog ng matulog para makalimutan ang lahat ng sakit na naranasan ko. Marga, bilisan mo naman dyan, maliligo din ako, mag-iisang oras ka na dyan. Napaigtad ako at biglang natauhan. Mabilis akong nagbanlaw at nagsuot ng robe. Grabe ka naman, ang tagal mo sa loob ah. Kuminang ka na sa sobrang ganda. Wika pa nito. Naabutan ko si Dexter sa playroom niya na nanonood ng Cocomelon. Lumapit ako sa kanya at nilagyan ng pulbo yung likod niya. Napakunot noo ako dahil parang kanina ko pa kasi naririnig na may nagdo-doorbell. Nagbihis na muna ako dahil nakaroba pa rin ako. At ang sarap lang batuhin ng tsinelas sa mukha yung nagdo-doorbell. Parang hindi makahintay. Baka yun na yung kapitbahay na inorderan ko ng kakanin. Gumagawa kasi sila nun. Bigla na lang ako natakam at mabilis na lumabas ng kwarto. Walang tigil sa pagpindot ng doorbell yung kapitbahay namin. Na para namang tatakbuhin ko. Aling Saling, ang aga nyo na... Nabato ako sa kinatatayuan ko na makilala kung sino yung kaharap ko ngayon. Nakatitig siya ng malalim sa akin at hindi ko maipaliwanag yung laman ng mga mata niya. Really? Ilalayo mo ang anak ko sa akin, ha? Para mo na rin akong inalisan ng buhay, Marga. He said while gritting his teeth. Anong ginagawa mo dito? Umalis ka na at wala ka ng karapatan sa anak mo. Napuno ng galit yung mga mata niya at napatitig lamang siya sa akin. Ngunit hindi kalaunan at napuno ito ng pagmamakaawa. Tumalikod na ako para isara yung pinto nang mabilis niya akong hinawakan sa braso. Let's talk. Please, kahit ngayon lang. And after that, I won't bother you anymore. Nasaktan ako sa sinabi niya. He won't bother me anymore? Sa bagay ako rin naman ang gustong mawala siya at hindi na kailanman makita pa. Galit pa rin ang puso ko at kapag sisikapin kong pahilumin yung sugat sa puso ko, tila mas lalo itong lumalaki at sumasakit. Hindi na natin kailangan mag-usap ng masinsinan. Una sa lahat, ayoko sa'yo, Gabriel. Hindi ko kayang pagbigyan ka kahit anong gawin ko. Hindi ko ipagkakait ang anak mo sa'yo. Pero pakiusap, umalis ka na muna ngayon. Please lang. Marga, mabilis kong isinara yung pinto at nilak yon. Hindi pa ako handang makita siya. Pagkatapos ng makita kong eksena doon sa restaurant at car park, ayokong maging hadlang na naman sa kanila ni Jana. Ayokong ako na naman ang magiging dahilan ng lahat. Mama, sino yun? Nagulat ako sa paglabas ng anak ko at napayakap ako sa kanya. Nothing, baby. Kapitbahay lang. Pakiramdam ko ako ng pinakamasamang ina. Kahit alam kong gusto niyang makasama yung ama niya, hindi ko hinayaang magkita sila. Kasi pag nangyari yun, tatagal pa siya dito. And I can't bear to see them together. Basta't ayoko siyang makita. Huwag na muna sa ngayon. Dahil preskong-presko pang ginawa niya sa akin. Marga, kanina ka pa tulala dyan. Hindi gagalaw yung pagkain papasok sa tiyan mo. Dinig kong sabi ni Odette kaya bigla akong natauhan. Masama na naman ba ang pakiramdam mo? Tignan mo, ang payat mo na. Kumain ka naman, Marga. You're pregnant. I know it's not that easy to forget your past. But please, wag mong idama yung batang nasa sinapupunan mo. Napapahid ako ng luha at hindi ko maiwasang mapaiyak. Lumipat siya ng upuan at hinimas ako sa likod tsaka niyakap. Buti na lang tulog si Dexter dahil 2:00 na ng hapon ay hindi pa rin ako nakakain ng tanghalian. Wala kasi akong gana lalo na kapag maaalala yung pangyayari kahapon.
Naging selfish ako at tinaboy ko ang ama ng mga anak ko. Pero wala naman akong magawa dahil hindi ko siya pagmamay-ari. Walang kami at ama lang siya ng anak ko, yun lang. At syempre pa, siya lang naman ang dahilan kung bakit tila nagdurusa ako ng sobra. Na halos tila dinudurog na ako ngayon. Para namang nakikisabay pa talaga yung langit sa akin. Umuulan kasi at heto naman ako parang nagluluksa. Itigil mo na nga yan. Come on, kumain ka na. Pumangon ka dahil nagawa mo na yan noon. I know how resilient you are. But think of your son. Think of the child in your womb. Nagpahid ako ng mga luha at napatango sa kanya. Thankful ako dahil meron akong kaibigan na tulad niya. Kaibigan na handa akong damayan kahit saan man ako dalhin ng tadhana. Teka lang, may nagdo-doorbell. Baka yung in-order ko sa restaurant. Naku, umuulan pa naman, baka nabasa na yung delivery man. Uminom na ako ng tubig pagkatapos kong sumubo ng ilang kutsara. Inilagay ko yung plato ko sa lababo at sumunod kay Odette. Nag-order siya ng pizza at lasagna. At baka gaganahan ako pag yun ang kinain ko. Pero naistatwa ako na makita ko kung sino yung taong nagdo-doorbell. Napatitig siya sa akin nang sumulpot ako mula sa kusina. Nakatulala ding nakatitig si Odette sa kanya. Basang-basa siya at tila nilalamig na. "Daddy!" Kulat na sabi ni Dexter habang kinukusot niya pa yung mga mata niya dahil kakagising niya lamang. Bigla na lang tumakbo si Dexter sa kanya at napatigil na lang siya nang makitang basa ito. "Basa ka, Dad? Why po naligo ka ba sa rain?" Nginitian niya lang ito at hindi sumagot. "Marga, pahiramin mo na muna ng t-shirts yan. Siya pala yung nakikita ko sa labas kanina pa. Sarap niya sapakin pero tingnan mo." Bulong sa akin ni Odette tsaka umalis. "Daddy, mag-shower ka po. Bawal magkasakit sabi ni Mama. Di ba, Ma?" Napaiwas ako ng tingin at hindi ko alam ang sasabihin ko. Naiiyak na ako, pinipigilan ko lang. Hindi ko alam kung bakit nasasaktan ako nang makita siyang ganyan. Sumunod ka sa akin. Pumasok ako ng room namin at itinuro ko sa kanya yung shower room. Nakatitig pa siya sa akin habang naglalakad ng basa. Hindi ko na lang pinansin dahil naiilang ako. Naghanap ako ng damit. Buti na lang may mga oversized t-shirt ako, pero pantalon yata wala. Naalala kong may mga naiwang damit pang lalaki si Odette dito at may nakita akong jogger pants na sa tingin ko naman ay kakasya sa kanya. Pero baka hindi sasakto yung haba dahil malaki yung ikinatangkad niya kay Odette. Inabot ko sa kanya yung damit at agad na tumalikod. "Marga," sabay pigil niya sa braso ko. "Magdamit ka," naiinis kong sabi. Mabilis naman siyang kumilos at kapag gusto kong umalis ay hinihila niya yung kamay ko. "Tapos ka na. Pwede ka nang umalis." "Ano ba, Marga? Halos nagpakababa na ako para mapuntahan ka dito." Baby, gagawin ko ang lahat, please. I'm so sorry. Gusto kitang makasama, please." Nanghina ako nang hilain niya ako papalapit sa kanya. Nakadama ako ng sakit nang maramdamang nagtutumaas baba yung balikat niya. Symbol that he was crying, and I could not breathe now. Ang pait ng lalamunan ko at hindi ko na napigilan yung mga luha ko. Napahagulgol ako ng iyak at mas lalong humigpit yung yakap niya sa akin. "I love you, love. I swear, in heaven, I'm madly in love with you. I can't live without you, baby. Sobra. Mahal na mahal kita. I love you and our child." Namamaos na sabi niya. Napapikit na lang ako at niyakap siya pabalik. I can't take this anymore. Gusto ko nang palayain lahat ng sakit at pagdurusang nararamdaman ko. Gabriel, I'm so sorry. Hindi na ako nakapagsalita dahil sunod-sunod na dumaloy ang mga luha ko. Pakiramdam ko handa na naman akong maging hadlang sa kung anumang meron sila ni Jana. Mahal din kita. Napahikbi ulit ako dahil ngayon ko lang nagawang aminin sa sarili ko na mahal ko na pala siya. Hindi ko pala kayang makita siya sa iba. Nanigas siya at agad na kumalas sa akin. Ikinulong niya yung mukha ko at pinakatitigan habang pinapahiran yung mga luha ko sa pisngi. "What did you say? Love, is that true? Really?" Hindi makapaniwalang tanong ni Gabriel sa akin. Napatangu-tangu ako at mabilis na lang niyang inangkin yung labi ko. I love you too. I love you so much." Nagkatitigan kaming dalawa at pakiramdam ko wala nang masasaya pa sa nararamdaman ko ngayon. Hindi ko to naranasan kailanman. Never in my whole entire life. "I love you, Gabriel. Pinapatawad na kita." Napangiti siya at napasinghot at nakita ko kung paano siya napaiyak sa bayakap ulit sa akin. "Thank you, baby.
Thank you so much. Hindi ako makapaniwala na ang Gabriel na kilala ko bilang isang walang puso, walang modo at walang ibang alam kundi saktan ako, ay umiiyak ngayon sa harap ko. At ang sakit na nararamdaman ko ay unti-unting napapalitan ng kakaibang saya at pag-asa. Hinalikan niya ng paulit-ulit yung buhok ko at ramdam na ramdam ko ang heartbeat niya, which is as fast as my heartbeat. Pakiramdam ko magkasabay ang tibok ng puso namin dalawa. I promise I will love you forever, baby. I promise. I promise to protect you and I won't leave you. Never. Thank you so much for forgiveness. I love you. Napangiti ako sa kanya. Tutugon na sana ako nang siniil niya agad ako ng halik. God, I love this man. Napalalim na yung halik namin at tila walang ni isa sa amin ang gustong bumitaw. Kapwa kami naghabol ng hininga at tumigil siya saglit. But he continued after. Narinig ko pa ang paglak niya sa doorknob at binuhat niya ako papunta ng kama. At muli ay naganap ang dapat mangyari. Ngunit iba ngayon dahil kapwa namin mahal ang isa't isa. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.